You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. I'm Ricky Sunga. And I'm Ruel So. We are the Double R sa Radyo Bandido. Aired every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. on Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 8:10 a.m. You can also watch Sky Cable Channel 224. Digital boxes and on free-to-air TV. You can watch also in social media site facebook.com DZRJ 810 AM and our official YouTube channel. So you can like, share, and subscribe to our social media site. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Moto Tires, to pursue tire excellence, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang, kayo't kabayo. Oy, masayang morning mga kadobol. Kayo'y nasa programang Double R sa Radyo Bandido. Good morning, Kuyang Ruel. Red na red ka ngayon Last time Kong Hepache. Ilang days na lang, Christmas na. I think ilang days na lang. 79, tama ba? O 80. Regardless siya kung 80 o 79. Basta darating ang Christmas. 79 days na lang. 79 days na lang. Ayun, kamusta ho kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Magandang araw natin ngayon, pero may paparating na bagyo. Kaya Ruel, ang pangalan nga raw is Kabayan pa. Oo. Ganun ba? Oo, Kabayan. Mag-ingat-ingat tayo. Lalo na magpapasko, maraming pupunta ng mga pamilyan. Makipagsiksikan. Baka mahilo ka. Okay. Pag kailangan mo ng Tiger Balm. Ang Tiger Balm. Paano kung masakit sa kasuan? Meron ba silang plaster? Meron siyang Tiger Balm patch. Yan. Patch din. Aba, yan po yung mabibili nyo sa... Kaya dalawa yan, pare. Sorry puti at saka pula. Yung puti, medyo malamig. Yung pula, warm. Warm and cold. So may mapipilian pala sila. Yan po, mabibili nyo yung Tiger Balm sa Mercury Drug. Other leading drugstores. Yan. At siyempre sa R-Cubes, meron din. Okay. Sa ating poll question, nahatid ng Boto Tires. Nako, Kuya Ruel, ano ba? Dapat na nga bang i-abolish ang confidential funds sa lahat ng ahensya ng gobyerno? Malalaman natin ang comment section natin. Yung mga reaction at opinion ay babasahin namin yan ng poll question natin sa inyo ng Boto Tires.
To pursue tire excellence. Yan, ang gulong na pangmalakasan yan. Kung gusto nyo umorder, nandyan lang ho sa ating Facebook at sa social media site. Nakapost yung Boto Tires. Hanapin nyo rin ang social media site ng FB ng Boto. Yan. At meron silang, pwede rin mag-distribute, maging dealer. Dealership ang is available. Yan. Open sila for open dealership. Yan. Aba, maganda yan, Boto Tires ha. German technology yan, Kuya Ruel ha. Yes, kaya ngayon mag-election, dami boboto. So bumili kayong Boto Tires. Boto Tires. Yan. Okay, nako, mamaya makakausap rin natin si Mr. Alex Erasca. Naalala mo yun, na-interview natin. Sila yung nag-file ng case labang kay Pura Luca Vega. Si Fernando Pahente. Na inaresto. At ngayon nakakulong pa rin nga Kuya Ruel. Walang pampiyansa o meron? Meron naman. Kaso, inabot daw walang paper ba si Jans? Umuwi na. Ganun ba? So, nagpalipas uli ng So, lalabas ng Sabado at Linggo, Lunes na makakalabas yan. Lampas ng 10 days yan, no? Hindi. Nahuli yata siya, I think, Kuya Roy, mga Wednesday. Wednesday. Ng hapon, So, pinurseso, tapos yung Biyernes, inabot, nung kahapon, di ba, declare na walang pasok sa Malabon, Nabotas at Maynila. Dahil yellow warning daw. Yellow rain warning. Parang hindi naman umulan di ba? Kaya tuwan-tuwa. Walang pasok kahapon. Ang mga, lahat ng public and private di ba? Kaya nga, mahabang bakasyon itong mga kabataan natin ngayon. At iwas din sa mga sakit. Uso ngayon, sabi ng Department of Health, Kuya Ren, usong-usong trangkaso, ubot, sipon. Yan. Oo nga, pagka trangkaso o sipon, baka naman biglang sabihin, COVID na, di ba? Kaya ingat-ingat. Oo nga. At saka, nga pala, parang Ricky, dapat i-congratulate natin ng Gilas. Congratulate pa. After 30 years ba yun? 62 years nga 62 years. Oo. 62 years nanalo ang Gilas Pilipinas. Kahapon natalo nila ang Jordan. At natalo rin nila ang China sa semifinals kaya nakapasok sila sa finals at tinalo nila ang Jordan. Yan yung sa 19 Asian Games ang Hangzhou, China. Okay, maaga yatang nandito si Sir Alex. Okay, kausapin na natin si Alex Erasca, technical advisor ng Hios del Nazareno. Ayan yung mga parang nag-file ng case, di ba? Case, labang kay Pura Luca Vega na ngayon ay nakapit. Good morning po, Sir Alex Erasca. Yes, good morning po, Sir Alex. Magandang umaga po, mga kuya. At magandang umaga rin sa inyong mga tagapakinig sa DZRJ. Opo. Kamusta na namin? Ngayon nakakulong pa rin ba si Pura Luca Vega no? Ang pagkakaalam ko nakapagpiyansa na sila kahapon. May mga tumulong sa kanila para magbigay ng pampiyansa kahapon. Opo. Wala na bang ngayon anong pakiramdam nyo na at least may nakapuntos na kagad kayo pero wala na bang paraan uli na pwede namang maiurong ang kaso laban sa kanya, di ba? Ang mangyayari yung kasi sa totoo lang ang proseso ho ng korte ay patuloy kong tatakbo yun. Kahit siya ay nakapagpiyansa, meron ho siyang kasong kailangan harapin na lumalabas ho ngayon. Dalawa ho yung kanyang hinaharap na kaso dyan sa Quezon City at sa Maynila. Dalawa pong magkahiwalay na kaso yun na kailangan niyang harapin. Pinay ng... mukhang this time ay maglalaan na siya ng panahon. Labang ang magiging problema niya dyan basically ay kung kinakailangan siyang makita ng korte. At kung hindi sa kagustuhan niya, mangyari na magkasabayan, magkakaroon siya ng mga ganong limitasyon at problema. Siguro may mga abogado naman siya na maggagabay sa kanya kung kailan bagay niya. Pero ulitin ko, yung naalala ko, yung nung nag-file ho kayo, sabi niya, ang paraan lang naman, humingi siya ng tawad sa po Nazareno. At ayun pa rin ba ang paninindigan nyo para maiwar yung kaso? Opo, napakaganda ng pinaalala ninyo, kuya. Alam mo ninyo, simple lang naman po itong dapat niyang gawin kaysa danasin niya pa yung makulong,
humingi pa siya ng tulong sa mga tao ng para sa kanyang kalayaan. Simple lang naman ho ang kailangan niyang gawin. Una, kilalanin niya na may pagkakamali siya na ang kanyang ginawang paglapastangan sa ating Panginoon at paggamit dito para sa kanyang mga pangsariling layunin ay hindi po tama. Dapat makilala niya yun na pagkakamali at humingi siya ng kapatawaran sa ating mahal na senyor. Nandiyan po ang kanyang dambana sa simbahan ng Quiapo. Kung siya ho ay nangangamba na baka siya ay masaktan ng mga taga Quiapo, ako ho ang magtitiyak kasama ho ang mga Ios del Nazareno to protect his self, no, na makakapasok po siya ng simbahan ng Quiapo nang wala hong masamang mangyayari sa kanya. No, pati ho paglabas, we will protect him. Hindi ho namin wala ho kaming layunin na masaktan si Ginoong Padente. No? Pangatlo ho, sana humingi rin siya ng kapatawaran sa ating mga kapwa Pilipino at sabihan, paalalahanan ng lahat na wag na siyang tularan at wag nang sanang magkaroon pa ng kasunod na paglapastahan sa ating Panginoon. Pag nangyari ho lahat yung bagay na yan, kuya, sabi ko naman sa inyo, sino ba ho sa atin dito ang hindi nagkakamali? Tama. Sino ho ba sa atin ang hindi nakakagawa ng kasalanan? Pero lahat po tayo pinapatawad ng ating Panginoon. Lahat po tayo tinutulungan ng ating mahal na Senyor na makapagbago. Yun lang din mo naman ang gusto naming mangyari sa Kanya. Makilala niya ang pagkakamali para wag siyang tularan sa hinaharap ng mga tao. No? At humingi siya ng kapatawaran. Gabi ho, tutulungan pala nun siya. No? Yung gusto niyang magpatuloy sa drug performance, wala ho kaming problema ron. Basta wag ho sa ngalan ng ating mahal na Senyor. Yung kanyang preference sa kanyang kasarian, wala rin ho kaming problema ron. Hindi ho issue sa amin yun. Hindi ho yun ang problema namin. Ang problema namin ay yung napakataas na antas ng kalapastanganan sa Panginoon at para bagang ikinararangal pa niya na ipinakalat sa social media. Okay, meron mo bang sa abang nag-uusap tayo, meron bang nagpadala na ng parang pag-amin o intention na para humingi ng tawad sa mga nagawa niya ang kampo ni Pura Luca Vega? Wala pa ho bang nangyayaring ganon? Ang problema ho natin, tila hindi nga niya nakikilala pa hanggang sa ngayon na siya ay may maling ginagawa. Okay. Kaya ho wala pa tayo na nakikita na effort. May isa hong nagtanong sa amin na media na parang nagsabi na gusto niyang magkaroon ng dialogo sa amin. Sinabi ko, hindi naman ho dialogo ang kailangan niyang gawin. Wala naman ho kaming pag-uusapan kasi unconditional ho sa amin na hindi tama ang paglapastangan. Kung gusto niyang ipaunawa sa amin na hindi yun paglapastangan at walang mali ron, hindi niya ho kami makukumbinsi ron. Kuya Alex, yung sinasabi ng dialogo andun na rin yung kasama yung paghingi ng apology sa inyo. Baka hindi nyo kailangan siguro munang bigyan natin ng open way para gano'n, di ba? Kaya nga, din ba, gusto niya mag-usap. Ang kilalanin niya na pagkakamali. Ngayon, kung hindi ho nakikilalanin, sa halip na mag-usap-usap tayo, para bagang magdedebate tayo sa Plaza Miranda, kaya nga ho kami naghapag ng kaso sa korte. Hopefully, yun hong proseso ng hustisya, ma-realize niya, maliwanagan siya na mali yung kanyang ginagawa. Kasi Kuya Alex, di ba, meron certain na, maghihingi siya ng tawad, pero hindi naman bukal, di ba? Kung kunyari makita niya na pumunta siya sa church at na nagdasal, siguro gesture na yun. Na, kasi hindi naman natin kailangan na na i-publicize yung paghingi ng tawad siguro, di ba po? Yun po, kaya ho hinihiling namin, nagawin niya sa harap ng Senyor. Kasi, sa atin ho, pwede siyang magsinungaling. Pwede siyang magpalabas na humingi ako ng tawad sa atin. Pero sa Panginoon naman siguro, hindi naman siguro para umabot pa siya na magmanloko sa harap ng Panginoon. Sa kayo ano ba sentimiento ng mga kasama natin dyan sa IOS?
Ano po? Ano naging sentimiento ngayon ng mga kasama natin sa Yus del Nazareno nung nalaman nilang na-arresto? Yung iba ho ay pinaalalahanan namin na hindi kami dapat maging masaya Okay. sa pagkakakulong ni Ginoong Paguente. Hindi ho yun ang aming layunin. Ang aming layunin ay maunawaan niya ang pagkakamali at humingi ng kapatawaran. Sabi ko, yun pa rin ho ang aming layunin. Hindi ho namin gusto na magpahirap ng pamumuhay ng kapwa. Wala ho kaming ganun na layunin. Kaya nga ho, humingi rin nga ho ako ng tulong sa ating kaparian na paalalahanan ng ibang Diyos na hindi dapat mag-post sa social media na para bagang natutuwa tama. dyan sa pagkakakulong niya. Wala ho kaming ganun. Wala kaming ganun nararamdaman na kaligayahan. Wala ho. Tama. Eto, may nabasa lang ho ako na totoo bang nabigla kayo dahil wala rin kayong natanggap na resolution? Nakita nyo na lang sa social media na naaresto si Pura Luca Vega. Totoo bang, kasi yun din ang kanyang contention na wala raw siyang natanggap na any subpoena para sumagot dun sa reklamo nyo? Kami ho personally wala kaming natanggap pa na resolution. No, nag-aantay pa rin ho kami. Pero alam mo ninyo, kahit itanong ninyo sa ibang mga abogado, ang hustisya ho patuloy na tumatakbo yan. Dahil hindi niya hinarap yung usapin, hindi niya kayang pigilan yun ng hindi pagpunta. Yung sinasabi ho niya, hindi niya alam na may kaso siya sa Maynila. Kuya, kayo alam ninyo. Ako, maraming mga taga-media alam. And alam din ho niya. Kaya lang, ewan ko siguro, hindi rin yung pagiging pamamaraan niya na hanggat wala akong natatanggap, hindi ko harapin. Mali ho yun. Okay. Kailangan humingi siya ng payo sa isang kaibigan niyang abogado na hindi niya pwedeng iwasan ang pagtakbo ng hustisya. So, meron na ho bang nakatakdang arraignment ang korte na itinakda para sa kanya? At kayo ba'y dadalo ron? Sa Lunes po ay pupunta kami sa City Hall para malaman kung meron na ho bang mga schedule ng hearing dahil wala ho kami natanggap na kopya. Notice code. Okay. Okay, nako, maraming salamat sa inyong panahon na Sir Alex Carrasca, Technical Advisor ng Hiyos del Nazareno. Maraming salamat din po mga kuya. God bless. Opo. Okay, yan po si Kuya Alex Carrasca ng Hiyos del Nazareno. At tama, sabi niya, hindi daw dapat matuwa. Diba? No. Oo, at maganda yung kanyang sinabi, no, na simple apology, kapatawaran, at tama, lahat naman tayo nagkakasala. Nagkakamali. O, di ba? Tama naman yung sinabi ni Kuya Alex Carrasca. Okay, Kuya Ruel, basahin na nga itong piling-piling balita nitong nagdaang linggo. Matapos ang 62 years, no? Mula noong 1962, nakuha na ng bansa ang inaasam na gintong medalya sa basketball. Kahapon, wagyang gilas Pilipinas ng gintong medalya sa ika-19 na Asian Games sa Hangzhou, China. Tinalo ng Pilipinas sa finals ang Jordan sa score na 70-60. Pinungunahan ni Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas na may 20 points at 10 rebounds. Katulong niya ang teammate na si Chris Newsome na may 13 points at Scotty Thompson na nakapuntos ng 11 points at 5 rebounds. Wala ka ba napansin, Kuya Ruel? Medyo yung mga binanggit natin parang foreigner. Pero Ariel, medyo nag-offline ata tayo sa sa FB? Okay. Okay. Samantalang Pangulong Bongbong Marcos Jr. pinangalanan ng 4 na rice smuggler sa bansa. Tinukoy ng Pangulo ang San Pedro Warehouse, Blue Sakura Agri-Grain Corporation, FS Ostia Rice Mill at ang Gold Rice Mill na umano'y mga smuggler ng bigas at naharap ngayon sa kasong paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act, the Rice Tarification Law, and Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Ayon pa sa Pangulo, walang puwang ang mga rice smugglers, hoarders at mga sindikatos sa bagong Pilipinas, samantalang inalis na ng Pangulo ang price cap sa bigas dahil umano sa dagsa na ang bigas sa pamilihan. Ano na ngayon? Taniman na. Tapos ng harvest, taniman na ngayon.
Ang kumukontra sa confidential fund ay kontra sa kapayapaan. Ito ang naging sagot ni Vice President at Deputy Secretary Sara Confidential Funds Duterte sa mga bubabati ko sa pagbibigay sa ahensya ng 125 million confidential funds. Anya, mahalaga umano ang naturang confidential funds upang walang maging hadlang sa mga proyektong ipatutupad ng DepEd sa buong bansa. Ang OBP at DepED ay humihingi, itong magkasamang ahensya, ng 650 million confidential funds para sa taong 2024. Napakalaki naman ng confidential funds. Yan po ang ating poll question. Oo. Samantalang tiniyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos na magkakaroon ng hustisya ang 3 mangingisda o fisherman na nasawi dahil sa pagbangga sa kanila ng isang barko sa Bajo de Masinloc o sa Scarborough Shore na pinagtatalunan ng West Philippine Sea. Ayon sa ulat, nangingisda ang mga biktima sa nasabing karagatan sakay ang FB Deerwin nang banggain sila ng Pacific Ana, isang crude oil tanker. Sinabi naman ng Coast Guard na hindi Chinese vessels ang nakadisgrasya sa 3 biktima. Hindi naman yata sinasadya. Kasi kung ganyan, di ba, parang may intention na, di ba? Samantalang maaaring makasuhan ang ilang kawani ng PhilHealth na responsable sa personal information and security breach ng ahensya kaya napasok ang kanilang data na naglalaman ng mga personal na detalye ng PhilHealth members. Ayon kay National Privacy Commission Public Information Assistant Division Chief Roren Chin, maaaring managot dahil sa kapabayaan ng sino man na naging sanhi ng paglabas ng mga personal na impormasyon, litrato ng mga miyembro. Inamin ng PhilHealth na nagkulang sila ng data security kaya napasok ng Medusa ransomware group ang kanilang data. Ang mga nakapost na mga mukha raw, tsaka pwedeng magamit kasi, di ba, sa scamming o iba pang yung mga personal information, lalo na yung birth date, address, pati pala email. Nakakatakot kasi may mga bangko na pagpakita ka ng ID, maski na hindi nila i-verify. Di ba? Oo. Ma-scam. Nakakabahala to. Expose, daang milyon na member ng milyon mahigit ang meron ngang nakausap ako ito is hindi naman siya talagang may malware. For example, may isang yung mga paying di ba? Kunwari meron kang pera doon. Yung malware kunan ka lang ng 50, hindi mo alam. Kunwari by the 100 million ng kinuhanan. Kukunan ng 50 cents. Hindi mo napapansin So araw-araw meron siyang kunwari ang member nun. 'Di ba? Isang app. Member nun is 500 million na tao. Worldwide. Biro mo 50, meron siyang 250 million araw-araw. Ang laki kasi sabihin, ang liit lang naman 25 centavos, akala mo kung ano yung 50 centavos. Dati kumukupit lang sa atin, mga anak natin sa pitaka Ngayon, by digital na no? Hindi ka na makupitan anak mo. Ito, magandang balita. Inanunsyo ng Department of Energy na may inaasang rollback sa presyo ng krudo sa susunod na linggo. Totoo ba yan? Ayon sa Department of Energy o DOE, may 2 pesos and 60 centavos hanggang 3 pesos ang bawas sa gasolina. 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos naman ang bawas sa kerosene, habang 140 centavos hanggang 1 peso and 70 ang rollback ng diesel. Sa kabila nito, tuloy ang taas ng pamasahe, piso sa minimum fare sa jeepney simula ng madaling araw ng Lunes. Yan, tuloy pala. Dagdag kung 12 ang minimum fare, magiging 13 na 13 ni Judas. Parang piso dagdag pasahe, patas na patas Ayan. Sana totoo nga itong may rollback. Nag-rollback tapos nagtaas. Diba? Inapurbahan kasi ng LTFRB, ang pagtataas ng pasahe. Provisional fare to, pero nationwide. Ibig sabihin, pansamantala lang, pero pwedeng bawiin. Biglang nagbaba, baka pwede nang di matuloy. Patuloy ng pagbaba ng halaga ng piso at pagtaas naman ng presyo ng bilihin dahil sa pagbulusok ng 6.1% ng inflation rate sa bansa. Nababahala si National Economic Development Authority o NEDA Secretary General Arsenio Balisacan na malabong matarget ng bansa ang 2 hanggang 4% pagbaba ng inflation sa darating na Disyembre. Epekto raw ito ng mataas na presyo ng langis sa merkado na siyang nagpapamahal sa mga produkto sa bansa. So inflation, pagtaas ng mga
mga bilihin, pagbaba ng halaga ng pera mo. Actually, parang sinasabi nila, it's inevitable. Inevitable. Oo, kasi ano yan worldwide yan Di ba? Ang ibang first word 7 point something to 8% ang Mataas, inflation. mas mataas. First word na sila. Tayo, first 1 point something lang. 6.1, malaki na yan. Hindi, ibig sabihin tayo, hindi tayo first word. Ayoko rin naman sabihin third word. Kaya Nasa 1.5 Okay, tayo muna. Kuya Roy, nasa ano na ba tayo ngayon? Nasa Facebook at YouTube. Wala pa rin. Nako. Wala pa rin. Okay. Wala pa rin. Pasensya sa mga nakikinig. Pwede kayong mag-tune in sa Sky Cable Channel 2 boxes at saka sa radyo sa 8:10 AM. Idayan nyo lang. Meron kaming Radio Garden. Kung mayroon kayong application noon, type nyo lang DZRJ 8:10 AM para mapakinggan kami. Okay. Samantalang baka magwala ang ating mga fans. Medyo pigilan lang niya. Okay. Samantalang natiling nakakulong ang drag queen na si Pura Luca Vega. Pero sabi, nakalabas na raw Yes, sabi, nagpiyansa na daw. So, harapin niya ang kanyang kaso. Si Pura ay dinakip nito ng Miyerkules sa kanyang tinitiran sa Santa Cruz sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Manila RTC Branch 36 ni Judge Karina Encarnacion sa Monte Villanueva dahil sa paglabag na Article 201 ng Revised Penal Code amended ng Presidential Decrees 960 and 969 o immoral doctrines, obscene publications and exhibitions and indecent shows. At ang Section 6 ng Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Itinakda ang piyansa sa halagang 72,000. Ang kaso ay sinampa ng Ihos de Nazareno. Ayon kay Pura, wala siyang natatanggap na anumang supina o resolusyon mula sa piskalya patungkol sa kanyang kaso. Okay. 12.7 billion cash assistance o ayuda sa mga magsasaka nakatakda ng ibahagis ng palasyo ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Makakatanggap ang bawat magsasaka sa bansa na may 2 hektaryeng sakahan na ito sa mga requirements ng 5,000 cash. Ayon sa DA, ang nasabing ayuda ay makakatulong ito upang mapababa ang presyo ng palay sa merkado. Kaabot umano sa 2 milyong magsasaka. Ang benepisyaryo ng karamihan ay mga taga Central Luzon, Region 2 at iba pang lugar sa ating bansa. Sumuko ng 6 na dating pulis na botas na responsible sa pagkamatay ng 17 anyos na si Jemboy Baltasar nitong Agosto 2, 2 araw matapos maglabas ng arrest warrant ang Nabotas Regional Trial Court. Si PEMS Roberto Balaes Jr., Police Sergeant Jerry Maliban, Police Sergeant Antonio Bugayon Jr., Police Sergeant Nico Pines Esquilon at Police Corporal Ed Marta Jade Blanco, Patrolman Benedict Mangada. Sumuko ang 6 na sa CIDG Quezon City Camp Crame. Camp Guillermo Nakar sa Lucena City. Initan over ang mga suspect kapon sa CIDG sa Camp Crame, Quezon City. Sa Quezon sila, magsama-sama pa sila. Sabay-sabay pa sila. Dahil may isa raw doon, may kakilalang taga CIDG sa Lucena, sa Quezon. So, doon sila sumuko. Sabay-sabay sila. 6 Siguro, muna sila? Pumasyal muna sila, nagbakasyon muna nagulat na ako bakit Quezon, sa Quezon province bago nagpunta sa dinala kahapon yan sa Camp Crame sa CIDG. Doon sila ngayon na nakadetine. Nag-usap-usap pa sila, magkakasama at saka siguro happy-happy muna tayo tapos bago tayo magpahuli. Okay. Balitang ito atin sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yan, ang King's Herbal Supreme Capsule na available na sa Mercury Drug nationwide. Okay, may babating ka, Kuya Ruel? Nagpapasalamat pala ako kay Kuya Roberto. Kasi dahil sa pagbigay sa akin ng itong nilalagyan ko ng cellphone. Naawa sa akin akala ko nga pare cellphone ni bibigay. Pala cellphone holder. Thank you rin. Thank you ka na rin. At saka pala batiin natin belated happy birthday sa aking classmate na si Mary Ann Ang.
At si Kenneth Ang, siyempre belated din sa aking mga kuya. Belated happy birthday kay Kuya Pade Bondokan at Kuya Marome David. At advance happy birthday kay Kuya Day Guzman at kay Kuya Anton Ong. Ang dami ko nagbe-birthday mga at kuya. siyempre, best wishes, Kuya Roy, kay Mart and Elaine ba? Na may wedding. Oo. Wedding ngayong araw na to. Dito sa may gaganapin daw yan sa may Belmont Congratulations Street. sa inyo, Mark Almansan and Elaine Ladlad. Oh. Ayan, sa Sacred Heart of Jesus Parish sa Cainta. Diyan gaganapin ang kasahan sa Belmont Street, Brookside Hills Subdivision, Cainta, Rizal. Ayan. Sumagot 2:30. sa akin si Roberto Villamor. Sabi. Si Kuya Bentong. Next time, cellphone daw bibigay sa akin. Malamang yung ano yan, cellphone case. iPhone 50. Cellphone case. Unti-unti na si Bentong. Cellphone case muna. Siyempre, di ba? Kasi ito stand di ba? Holder. Tama, yun nga muna, siyempre. May holder ka na, di case naman ngayon, di ba? Tama. Wala tayo sa sa mga wala pa, nawala tayo sa social media, sa FB at sa YouTube, may karoon lang ng konting problema. Pero siguro, mamaya-maya magbabalik. Pero napapakinggan nyo kami at napapanood nyo pa rin naman kami sa GMA For The Box, sa lahat ng mga digital boxes, sa Sky Cable Channel 224, at sa radyo, diba? Diyan kami, malawanan kami sa DZRJ 810 AM. Yan, hanapin nyo lang yung nasa talahipitan ng inyong transistor radio. 810 AM, nasa bandang kanan. Ayan. Okay, Kuyang Rued, 10:30 na ng umaga. Ang oras atid sa inyo ng Sopitec Appliances, quality beyond limitation. Okay, magbabalik tayo, Kuya Ren. Baka pagbalik basahin natin ang mga comments. Pagbalik natin, baka ayos na ang ating social media site. Okay, wag mo kayo alis. May problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan? Sa katrabaho? O sa boss mo? Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 na tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Maaring mapanood sa Radyo Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, at lahat ng digital boxes at free-to-air TV. Pwede ring mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. Live streaming sa facebook.com/DZRJ 810 AM. At sa aming official YouTube channel. Tandaan! Ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. I am Johnny Gomez of Johnny Gomez Live, aired daily from Monday to Friday at 9 to 10 a.m. on Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 a.m. on Sky Cable Channel 224, digital boxes, and on free-to-air TV. Facebook.com/DZRJ 810 AM and our official YouTube channel. Ako po si Sunny Ilustre and my program is Sali Masa, aired every Saturday from 4 o'clock to 5 o'clock p.m. on Radio Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 AM, on Sky Cable Channel 224, digital boxes, and on free-to-air TV. Facebook.com, DZRJ 810 AM, and our official YouTube channel. I'm Ricky Sunga. And I'm Ruel So. We are the Double R sa Radyo Bandido. Aired every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. on Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 AM. You can also watch Sky Cable Channel 224. Digital boxes and on free-to-air TV. You can watch also in social media site Facebook.com DZRJ 810 AM. And our official YouTube channel. So you can like, share, and subscribe to our social media site. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Boto Tires, Taube Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Sa mga aalis po dyan, 10:33 na po ng umaga, ang oras natin sa inyo ng BTS Blue Top Search.
Yan. Kung kailangan nyo ng mga magandang 100% cotton na t-shirts, diyan kayo, hanapin nyo lang BTS sa Divisoria, marami yan. Presko yan, di yan mainit sa katawan. Siyempre, dahil 100% cotton. At sa Baclaran, dami rin yan. Hindi yan Makati kasi pag bibili kayo talagang dapat 100% dahil sa mainit ng panahon, di ba? Pagka bumili ka ng hindi cotton. Makati. Tapos ganun ba? At saka hindi siya, yung pawis mo hindi ma-absorb. Pag cotton, ma-absorb. Ayun pala kay Bano, na? Medyo mahalikan ka pa ni Mrs. Ayun ang maganda ron eh. Yan po ang BTS. Sabi, pag sumuot ka yan, para kang Korean diba? K-pop. Okay, hindi ko pa mabasa. Basahin mo yung iba nating ito, simulan natin para kay Sagom Karen. Sa tanong natin sa tanong natin na dapat na mga bang abolis ang confidential funds sa ahensya ng gobyerno. Okay. Sabi, para sa akin, let them be. Sana namumuna naman ang hawak ng funds na yan. Kung credible naman, okay lang. Ito kay Chris Malabanan, hindi. Kailangan dagdagan ang confidential funds. Ang kailangan ay, hindi daw kailangan yung confidential funds. Ang kailangan transparency. Ito kay Nixon Tang. Kahit tanggalin, gagawin lang na ibang terminology daw, still may funds pa din na makukuha. Ito kay Julia Pawig, dapat lang, ang daming nakiuso at naabuso rin ang paggamit ng confidential funds. Ito kay Old School Boulevard, dapat lang natanggalin na yan, confidential funds na yan, na ibubulsa lang ng ibang ahensya. Ito kay Ray Calapardo, hindi dapat tanggalin, lahat ng ahensya ay may kanya-kanyang mission at vision para sa gobyerno. Ang takot sa intelligence fund o confidential fund ay malamang may tinatago o nasa kabila nga. Ito kay Rudolph, tanggalin na yan. Ano yan, may pa-secret pa kayo kung saan nyo dinadala yung pera? Bakit illegal ba yung ginagawa nyo? Ito kay June Vicente, dapat i-abolish ng confidential funds dahil ito ay nangukurakot lamang at nasasamantala ng mga nanunungkulan. Kaya Les Banal, para wala nang makurakot. Kay Frederick Franco, dapat i-abolish ang lahat ng confidential fund sapagkat ito ay maaring pagmula ng korupsyon. Ito kay Janet C.O. naman, para iwas temptation. Yan. Ay ba? Okay. Marami ba? Pero halos lahat, i-abolish daw. Ang pabor, Anyway, lapit ng Kuya Rued, barangay at SK election sa mga kandidato dyan. May ng pinagbabawal pa lang mga paraphernalia ngayon sa mga kandidato. May sizes pa yung yung pabibigay mo ng leaflets. So bawal pa rin yata yung t-shirt. Bawal pa rin, pinagbabawal. Maski na during, di ba, meron siyang campaign period. Yun nga, alamin natin, check nga natin kung bawal yun. Pero sa ngayon daw, bawal na. Kaya sa mga kumakandidatong yung mga kaibigan natin dyan sa Marilao, Bulacan, kagaya ni Saila Nadi Senyoran, sa SK Chairwoman, at si Laura Senyoran, nakagawa dyan sa Barangay Prensa 2, Marilao, Bulacan. Maigpit ang pangalan nila, Ate Lorta, na bawal yung mga, kahit sa FB, bawal yung mga pagsasabi ng mga pangako at mga promises na bakit dito lang sa barangay pinagbabawal yun? Sa national election, di ba? Lahat pinangako noon, naalala mo, lahat. Hindi man natuwad. 3 to 6 months, wala. Wala naman natutupad. Pinakakamuhan ka na, gusto pa rin pa. Oo nga, nangako na nga Kaya Jocelyn Saldana, tumatakbo rin kagawa dyan sa may Pulong Tondo. At sila Bong Albay, dyan, chairman naman dyan sa Intramuros, maigpit na pinagbabawal ang maagang pangampanya. Sa tingin ko, di naman nila ginagawa yun dahil mga masunuring sa batas yan. Ito pare, meron nga nag-comment Ano sabi? Di ba pag comment, nababasa mo lang sulat. Ito pati damdamin, nababasa ko. Di kailangan ang comfy funds kung totoong tama ang paggagamitan yan. May exclamation point pa ba yan? Form of corruption lang. Ang dami nagugutom pero ang ibang opisyalis busog na busog sa pagnanakaw. Yan ang ayuda na yan. Form of corruption din yan. Bago makarating sa ang pondo sa tao, nababawasan ng bawat ahensya
dadaanan. Wala namang mapaparusahan sa mga big time na magnanakaw, kawawa itong taong bayan na nagpapasweldo sa government officials. Yan. Ayan. Great, mga exclamation po. Pati nga ito si Irene C. Sabi ni Irene C. Abolis na. Gawin ng tama para sa kabutihan ng bansa. Kita mo, pati feelings Iba pa lang yung dating ng cellphone ko. pati feelings. Ramdam mo no? Wala mo kung sumisigaw ba yan. Saan pa nabibili yung cellphone? Kasi pare, alam mo bakit? Itong cellphone ko, high-tech eh. Parang nababasa pag nagte-text si Mrs. Sabi. Di ba? Umuwi ka na. Ito hindi. Umuwi ka na. Kailangan mo na maglaba. Pati feelings. Mahirap yan. Mahirap yan. Ayoko. Technology. Parang AI yan AI daw AI. Matindi. Yung advance, sabi naman ng iba, okay naman daw. Lalo na pag botohan ng nasyon, okay na yung, mas okay pa raw. Dapat artificial intelligence na lang. Yung mga tumatakbong senador, congressman. At least, kung artificial na, at least, may intelligence. Di ba? Oo nga okay lang daw ang AI, at least may intelligence yung mga tumatakbo. Okay. Teka, nagdo-loading. Wala pa rin pala tayo sa sa mga nag-aabang sa amin sa FB sa YouTube. Medyo nagkaroon lang kami ng technical problem sa aming digital program. Pero nandito pa rin tayo sa TV. Tama ba? Sa Sky Cable Channel 224. Tsaka GMA for the Box. Kung meron kayo dyan. ABS Black Box. ABS-CBN TV Plus. Meron TV din mo dyan. At sa mga lahat ng digital at free-to-air TV. Mapapanood at magpapakinggan nyo kami. Yan. Naku, Kuya Roy, naglo-loading pa para hindi ko nababasa yung iba pang komento na baka basahin mo yung iba pa dyan. Sabi ni Alan Ramo, dapat i-abolish ang confidential funds. Gawin na nating CF para hindi tayo mahabang sinasabi. Okay. Dahil dito nangungurakot lamang at sasamantala ang mga nanunungkulan. Ito kay Winston Lau. Dapat truth tayo sa lahat. So ayaw niya ng CF. Ito kay Montreal. For me, hindi kailangan i-abolish dahil may ahensya na need to be classified talaga. Andiyan naman ng commission ng audit. Hindi nga Pagka commission audit, sasabihin mo lang ito yung ginastos ko, tapos na. Bumunta kami sa beer house, tapos na. Kasi ganun yun Diba, yung baga sabihin lang na may auditing pala rin pala yan Kuya Ruel pero sasabihin mo lang kung saan mo ginastos yung ganung klaseng pera. Kunyari, kahit na nag-beer house ka. Bakit? Kasi yung tinignan subject natin nasa loob. Nag-beer house din Ganun, kaya kailangan mo manmanan. Paano yung munta pa kami ng ni Mrs. nag-travel kami. Hindi, basta ma-justify mo lang na may sinusundan kayo. Yung subject namin nag-travel din Ganong kaluwang yung confidential funds ko yung Ruel. So talagang medyo mabusisi. Maraming reaksyon nga. Basahin ko iba pa ng reaksyon ng ating mga suki natin. Nabasa mo ba? No, hindi dapat sa lahat ng ahensya. Siguro, i-retain nila para sa military use. Pero the rest, pwedeng i-abolish. Andyan naman ng Commission on Audit. Pero sana, mag-audit sila in a fair basis. Ayaw niya kay si Museros. Si Alan, dapat i-abolish ng confidential fund na ito ay nangungurakot damat na sasamantala namang manunungkulan. Sabi ni Neri, hindi dapat. Tapos kung ilan lang dapat talaga yan, gaya ng mga ahensya sa opisina, nung AFP, PNP, kasi usually may intelligence fund talaga yan Actually, ang mga local government, meron din, Kuya Ruel like yung mga mayor's office o vice mayor's office, meron silang intelligence funds na kung saan nila pinagagamitan. Siguro, titiktikan nila yung kapwa nila kalaban sa kaya baka mayroong may politiko o kaya government officer na pero naka-align doon in the word nga confidential. Dapat gamitin mo yun sa maging produktibo yun para makatulong. Kunyari nga mayroon kang may tititik ang empleyado rin na nangungurakot na binubusay yung pera, kasama yun pwede yun pero sino yung tumitiktik? Mga intelligence? Mga hindi, police? may i-hire kang na ibang na sikreta, na gano'n. Kaya kailangan mo ng funds para doon, o kaya pupondohan mo yung ganitong isang programa na mag-hire ka rin ng tao, babayaran mo yun, in the
job order basis yun. No? So, may mga ganun pero tama yung binanggit ng iba, hindi man talaga totally abolish. Like sa PNP, kailangan yun, di ba? Kasi talagang PNP ang AFP, kailangan AFP, yung mga, di ba? Philippine Coast Guard. Intelligence Service Forces, sa AFP, diba? Kailangan. CIDG, di ba? CIDG, kamusta kayo Karen Bundok? Ang CI. At PCG, Philippine Coast Guard, mahalagang kawawa nga biro mo ang confidential CF. Kasi ang alam ko CA, totoo lang. Lagi ako nagsi-CA Cash advance. Wala akong pera. Ang Philippine Coast Guard parang 10 million lang ang budget kaya paano tayo di ba? Paano natin maproproteksyonan yung ating di ba? Yung West Philippine Sea, ating karagatan. Wala nga tayong pambili ng bangka di ba? Tapos confidential fund na pagkalaki-laki by the 100 or 3 billion, di ba? Masakit. Tama. Sabi ni Daisy Samonte sa reaksyon natin ginagawa na nilang palabigasan ang pondo ng gobyerno. Tama yan. Si LB Trabado, nabasa mo na ba ito, Kuya Ruel? Hindi pa. For me, sabi niya, para sa kanya raw, for me, dapat abolish karapatan ng taong bayan na malaman kung saan napupunta ang binabayad na buwis sa mga at sa mga manggagaling dahil ang budget nanggagaling sa taong bayan. Kaya dapat ipaalam ng mga government official kung saan napupunta ang pinaghirapan ng bawat Pilipino. So English, the people must know. Yun lang pala, LB. Hindi mo pa in-English Yun lang naman pala. Kamusta na si Tita LB? At si Tita Luz. Ayun. Namimiss natin ng kain ng blues. At si Chris Milan, hindi natin kailangan dagdagan ng confidential pa. Ang kailangan natin ay transparency. Tama naman yun. Mahalaga na malaman natin kung saan napupunta yung pera. Kasi, buwis ng, hindi nila pera yan, buwis ng taong bayan niya, Kuya Ruel. Kaya nga, tataka tayo sa bakit malaking issue pa rito. Pero sabi ni Madam BP, ang kumukontra raw sa confidential funds ay kalaban ng ay kontra sa kapayapaan. Ang kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Di ba? Saan ka pa? Di ba? Hindi ba? Pero ang hindi nagsasabi ng kung sa ginagastos, yun ang kontra sa bayan. Nagdulus tayo sa bayan. Di ba? Lumalabas dun sa Davao pala. Ang tako pala ni Madam BP sa confidential fund na paborito. Umaabot sa 2.69 billion. Ang kanyang confidential funds mula nung naupo siya, 2016 to 2022. Total naman pala yun. Billion? Lumalabas na mas malaki pa raw ang confidential funds niya kesa yung inala na budget niya sa social services, sa health, education. Mas matakaw pala talaga sa confidential funds. Lumalabas, kung kakwenta yung pala yung 1.235 million a day ang gastos. Parang hirap pa yata gastos isang milyon Kuya Ruel sa isang lang araw. Ako pala 10,000 bigyan mo sa akin. Tatagal pa na isang linggo yun. Ay, sobra pa. Sobra pa ba? Ito lumalabas sa 1.235 billion a day ang gastos. Kung ang pera niya ay 2.997 billion. So isang araw is 1.235 million a day. Ang ginastos niya mula noong 2016 to 2022. Ang laki. Mas malaki pang lumalabas din doon. Malaki pang ginastos ang nilang budget. Nung mayor siya ng Davao yan, ibinabanggit natin na 2.697 billion. Nung mayor siya ng Davao yan, nila na budget dyan. Ganun katindi naman ang kapal naman ang mukha ni Vice President. By the 100 million nagugutom. Pero ito, yung hulingan niya sinabi, nasa butuan yata siya, sinabi niya, ang kumukontra raw sa confidential fund. Ang confidential fund, nasa batas naman yan. Pero, hindi niya masagot kung saan niya ba gagamitin. Like yung 125 million na confidential fund. In 11 days lang ginastos. Ang hirap lang din ng gastos sa inyo na parang lumalabas na kung 11 days sa 125, di 10 million, 11 million a day ang gastos niya.
Saan napunta pa yun? Medyo doon kaduda-duda naman yun. 11 days sa 125 million. Nung una, 19 days daw pala. 11 days lumalabas na 11 days niyang ginastos. Pare, ako nga yung 200,000 ko, 5 seconds lang Bakit naman? Bumili ako Hermes. Kulang pa nga yun million yun diba? Kung yun ang pambibili niya talaga pero grabe 11 days parang may patago nga sabi ni Senador Risa Hontiveros, parang may patagong credit card kung lumustay ng pera sa kasaysayan mas matindi pa to sa mga magnanakaw talaga kung titingnan mo kung kaya naman daw i-explain may explain mo, hindi mo nga na-explain na kung saan napunta ang 125 million na naunang binigay. Yung pinapakita nga natin na nag-request siya ng 403.46 million sa DBM na ialat daw para sa kanyang tanggapan sa DepEd. Doon nabuko nga siya nung August 27 pala yan, nung 2012 na mas malaki yung hinihingi niya kaysa yung binigay sa kanya ng Pangulong Bongbong Marcos na 125 million na tinasper sa kanya sa kanyang opisina sa OBP. At yan ay ginastos lang sa confidential fund na nai-release noong December na ginamit sa loob lamang ng 11 days. Kaduda-duda kung yan. Ikaw ba, Kuya Ruel? No. Wala pa rin tayo sa Facebook pero okay lang naman, nasa TV naman tayo at sa radyo, teleradyo tayo. Dapat na nga bang i-abolish ang sa akin, confidential fund? Actually sa akin, hindi ko naman sinasabing i-abolish talaga. Okay. Kailangan nga, tama yung sinasabi ng isang nag-comment sa atin, transparency. Parang sa parang sa gobyerno, sa private company, di ba? Mga corporations bago sila mag-start, di ba, may mga budget for AMP, which is ads and promo. Ibibigay sa iyo yan, anong gagawin natin. Pero, plano yun for the whole year. Naka ano yun. Kasi kung puro confidential funds, alam mo, kawawa ang mga negosyante. Kasi kita mo, lahat kaliwat kanan, yung ang delivery mo, charge ka ng road tax 'Di ba? May road tax ka na, lahat pinapataw mo. Tapos kukunin lang na igagastusin na basta dahil sa confidential funds. So lahat ng agency kung mag-confidential funds, patay na ang Pilipinas. Walang pupuntahan kasi 'di ba yung yung mga company kailangan para malaman natin yung budget natin 'di ba? Kailangan natin i-declare lahat. So, dapat walang ganun, walang confidential. Okay, dagdagan mo na lang yung funds. Tapos, naka-declare. Mayroong check and balance. Nakagutom yun Mabuti pa tuloy yung Omas K Chicken na pinaskay ni Ariel. Mas okay bang kumain ka ng chicken at umorder sa kanila. At pwede yung gusto nyo magnegosyo, pwede mag-franchise sa Omas K Chicken. Di pwede mo sabihin, itong confidential funds, ginawa kong pinantrice ko, franchise ko. Bawal yung Kuya Ruel, pinanegosyo mo yung pera ng gobyerno. Babalik mo naman Pinautang mo, gano'n, no? Oo. Sa ng akin naman, parang hanggang ngayon hindi nga maipaliwanag ni Madam BP, ni Sara Confidential Fund Duterte, yung 125 million. Parang ganito lang yan. Ba't hindi mo may paliwanag kung saan mo pinunta? Sabi din, confidential nga. Pero ganito nga, di ba, Kuya Roy, kung humingi sa atin ng ating mga anak ng 10,000, kahit 5,000 lang. Dami confidential. Confidential, pwede ba yun? Batukan. Di ba, sasabihin mo sa amin gano'n na wala ka namang paggagastusan. Ganun din ho yun na kasimple na hindi nga may paliwanag kung saan napunta yung 125 million na naunang naibigay sa kanya na sinasabing confidential fund, ngayon humihirit pa siya ng napakalaking pondo na umaabot ng 650 million yung combine ng OBP at ng DepEd na ganun kalaking halaga. Biruin mo, pera ng taong bayan, hindi mo alam kung saan mo talaga ginagastos yan. Dapat, at ba nagkaroon ng confidential fund ang DepEd? Dahil sabi niya, intertwined daw ang national security at education, magkakatugma raw.
sa kasaysayan, Kuya Ruel, ngayon lang daw nagkaroon ng confidential fund ang DepEd. Titiktikan mo mga estudyante. Ba't mga terorista sila? Di ba? Hindi, trabaho na ng AFP at PNP yun. Ibigay mo yung mga ganung bagay na trabaho. Trabaho nila, yung mga DepEd magturo at gumawa ng mga eskwelahan at gumawa ng magandang module. Hindi yung paniktik. O gawain ng PNP, doon mo na i-transfer yung pera mo. Kasi doon sila eksperto eh. Hindi naman tayo eksperto na para, di ba? So sila, kung gusto mong ganun, doon ka sa DILG o ka sa AFP. Kaya nga, Madam Sara, mag-resign ka na dyan. Oo, wala ka namang silbi dyan. You're the worst DepEd secretary na nakita natin. Na humingi ka ng confidential fund sa DepEd na hindi mo may paliwanag. Oh. Ay, nako, nakakagutom nga talaga yan. Sana magpadala ng Omas K Chicken. Matagal na din nagpapadala ng Omas K Chicken na half in a box. Oh. Hindi, actually, yan eh. Depende naman yan. Sa akin, naisip ko, pwede ka naman magkaroon ng funds eh. Kasi if you are true to yourself, true to the Filipino people, because they voted for you eh. No. Di ba? So, alam nila na tutulungan mo sila. Kung tayo, maski na tayo, di ba? Kung honest tayo, transparent tayo. Sabi niya, wala na raw hanes sa mga, sa panahon ngayon, wala na raw hanes. Pero yun nga eh, dapat yun nga, hindi mababago ang Pilipinas pagka hindi natin gawin yung mga promises natin. At saka dapat meron tayong integrity sa sarili natin. Pera lang yan eh, hindi natin madadala yan pagka ano. So, alam mo sa totoo lang, ang government, laging, mga government officials, tutulong kami, may ayuda. Yung mga ginagawa nyo is pansamantala. Di ba? Alam mo kung talagang gusto nyo talaga makatulong sa bayan at lahat ng Filipino people umunlad. Ibalik nyo yung kinuha nyo. Lahat tayo, bawat family merong 2 million. Ganun ba? No. Ibalik na lahat ng mga nakuha nila. 2 million bawat family. Nakwenta mo kagad yan, Kuya Ruel. Oo, siyempre kasi 100 million ng tao. Sabi mo 120. Divide mo may average 3. So mga 30 million na families. For example. O bigyan mo na 2 million. Tingnan mo, i-compute mo. Sobra-sobra pa nga yun, nakuha nila. Okay. Diba? Tumulong na lang kayo. Kagaya ng gagawin ni Danilo Legaspi o ni Jun Lee. Kuya Ruel, magdodonor doon sa Manila Police District kay Director Andre Dizon ng mountain bike. Di ba? Sa Lunes na ho yan, nag-donate ang ating kaibigan ng 10 mountain bike for the bike patrol program ni General Andre Dizon ng Manila Police District. Congratulations. Sana ganyan na lang. Mabuti pa yung private sector, nag-donodor na lang. Yeah, private mo. Tapos dami mong kukunin sa black kanan, may ganito. Masyado kayo mahigpit, pero kawawa naman talaga mga negosyante. Tapos yung mga binabayad din ng buwis, lagi mo sila tinutukan, may konting diferensya, may penalty, lahat may. Tapos you will just spend it in ilang days, yung budget, may confidence. Balik na lang yun sa tao kasi yun ang purpose ng taxes eh. Para sa tao kung ano. Hindi yung pansamantalang bigyan mo ayuda, bigyan mo na 15,000. Mauubos yun in just ilang days. Pero kung hindi nyo kukunan, hindi tayo mangungurakot, lahat ng Filipino people, lahat yan makikinabang. Masaya. Yes. Everybody happy. Yan. Oy, nako, next week may tatalakayin tayo. Isang malaking investment scam yan na nangyayari ngayon sa ating bansa. At mayroon na nag-file yan laban dyan sa isang investment scam dyan sa may area ng Malolos, Bulacan. May malaking time papuputokin, Kuya Ruel. Sa atin pa lang, sa una pa lang sa atin. Tayo na naman ulit. Pero meron din akong Tolits. Ano Tol? Tol, ito ang latest. Meron nga palang nagyaya sa malaking real estate company. Na makisosyo doon sa reclamation. Meron ba? Oo. Pinipilit na mag-join. Abangan ba namin yan sa next Saturday pa? Itiyatanong yung sino yung konsehan na bulakbol. Madadali na yun. Basta yun, nangunguna yun sa distrito. Okay. At least ito. Meron ba? Di ba, pinatigil. Pinapa-join yun. Bakit? Di ba? Ano ba yan? Kasama ba yan sa listahan ng pinakamayamang tao sa Pilipinas? Kasama yan. Lahat naman. Ako nga kasama rin. Kasama ka rin ba? Nakikinig ang
Ayun, so kasama pa pala yun, ha? At ano ba yan? Meron bang asawa yan? Nasa government? Oo, sabi meron nga, ba? if you can't join them, beat them. Napahinto, kumuha ka ng kasosyo na baka pwedeng hindi magpakumbinse. Aba, kaya pala yung reclamation, ha? Hanggang ngayon, ano yan, ha? Tigil yan, dahil sa order ng Pangulong BBM. Bumunot na tayo. Bago matapos pa, wala pa rin tayo sa social media, no? Wala pa rin ba sa FB Live, wala pa rin tayong FB Live. Anyway, ang mga nanalo sa mga nagkomento, sa dami na nagkomento, no? Mayroon kami 5 bubunutin, si Joby Santos, si Travis, nanalo ka, yung mahabang kanyang reaksyon. May emosyon. Si Anyong, pang-apat si Jason Abolencia, nanalo na naman si Jason Abolencia, at si Daisy Samonte. Direct message nyo na kami sa aming fanpage sa R sa Radyo Bandido, sa aming page yun, R po sa Radyo Bandido. Doon kayo may message sa amin para sa inyong GCash o load. Okay, Kuya Roel, paalam ka na. Sa lahat na nakikinig sa amin, huwag kayong magsasawa. Every Saturday, 10 to 11 a.m. Lagi nyo kaming abangan. Okay. Marami po salamat sa inyong panahon ang binigay sa amin dito ngayon. Sa lahat ng mga nakikinig at samahan nyo ulit kami sa susunod na Sabado. Bye-bye! Hi! Good morning, Binis! Good job, Philippines! Hi! Good morning, Binis! Happy weekend! Happy weekend! Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Auto Tires, to pursue tire excellence, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily